Hiwaga Paris Overload 2.0. Okay. Parang napakahabayasan ng katanungan, ano? At yung kasagutan. Alam mo, nagsimula kami 2016, wala pa yung pandemic. So, dito na kami noon from the start. Nung nagkaroon ng pandemic, siyempre, di ba, pinagbawal ang lahat. Tapos, 2018, 2021, nagbukas kami uli. Pero parang, alam mo yung, yung bawal uli, pwede ganun, bawal uli, pwede ganun. 2022, dito na kami uli. Ito yung tinatawag na Hiwaga Paris Overload. Wow, grabe, napakaano mga kasali ang kanyang hiwaga. So, ang number 2 na katanungan natin, ano ang sikreto ng Hiwaga Paris Overload? Alam mo, isa rin sinasabi ng Hiwaga Paris Overload, kailangan maging mabatid ka, respeto, at syaga, kahit anong pagod at puyat yan. Maliit man yan na vlogger, o malaki, pinabibigyan yan. Hindi yan natin pwedeng sabihin na, wait lang, gano'n. Hindi. Kailangan pagbigyan natin yan. Kasi alam mo ko bakit? Sila yung aangat sa akin, sa lahat. So, kailangan, pagod man o puyat, pakita natin na ganito pa rin tayo sa kanila. May laan ng oras, kumbaga. Wow, napakagaling na isang hiwaga po talaga ako. So, ito yung ating pangatlong katanungan, mga kasali. May plano ka bang palawakin ang Hiwaga Paris? Alam mo, kung palawakin lang talaga, ever since naman pwede namin palawakin, pero kailangan natin ng, alam mo yung mag-isip ka kung anong bagay na dapat natin gawin. First, kailangan natin magkaroon ng budget. Kasi pag sinabing palawakin, di ba, mangungupahan ka, gamit mo pa, takuan mo pa, magdadagdag ka sa lahat ng mga bagay na gano'n, di ba? Hindi easy ang isang bagay, maliit man yan o malaki. Kailangan, alam mo yung sa isip mo, mayroon kang plano para patok sa masa. Para tangkilikin ka ng masa, maliit ka ng masa. Ganun naman talaga yun eh. Maliit man yan o malaki, kailangan talaga na pag-isipan yan at kailangan patok sa masa. Oh, panalo. So, ito yung apat nating katanungan, mga kasali. Anong oras ka nagbubukas ng Paris mo? Ito, kasi kami, hindi naman kami talaga 24 hours yung Hiwaga. Kasi itong pwesto namin eh, bawal talaga rito is morning. Kasi pag morning, pag umaga, ito ay isang daanan ng tao at terminal ng bus at jeep. So wala kami karapatan dito na mag 24 hours. Meron kami tinatawag na 6 p.m. until morning a.m. Doon kami dapat magsimula. May batas kami sinusunod, kaya dapat kami sinusunod. So, eto mga kasali, nasagot na nga ng isang ating hiwaga. At syempre, eto yung tatanong additional natin sa ating kagandahang dilag. Dahil eto ang pinaka-trademark mga kasali sa ating, page na eto. So, eto, ang katanungan mga hiwaga, meron ka na bang boyfriend? Ayan. Alam mo, ang boyfriend, natural lang yun eh. Anytime pwede magkaroon ng boyfriend. Pero kasi sa katulad ng Hiwaga, priority niya magulang. Alam mo kasi yung magulang sagrado yun eh. Hindi tayo, ipinanganak tayo kumbaga ng mga magulang natin. Hindi dahil sa kanila wala tayo sa mundo. Bumawit man tayo, hindi pa tayo nakakabawi. Diba? Kailangan natin bawiin yung sakripisyo bilang anak. Bilang Hiwaga na anak ng magulang. Kaya dapat natin gawin ang magulang mahalin. Everyday, dapat natin yakapin. Everyday, mahalin natin. Everyday kung ano pangangailangan nito, basta kaya natin gawin at kaya natin ibigay natin. Kasi hindi natin masuklian ang sakripisyo bilang anak, bilang magulang. Kaya ako, bilang anak na may magulang, hindi pa ako sapat. Hindi pa sapat ang babawiin ko sa kanila kung ano man ang dapat sa kanila. Kaya saludo kami sa magulang kasi ang magulang walang itinuturo na hindi masama. Lahat yan tama. Kasi bilang magulang, tayo magiging magulang. Kaya dapat inspirasyon natin ang lahat ng magulang. Kaya advance happy Mother's Day sa lahat ng magulang at sa buong mundo at sa buong universe. Happy Mother's Day. I love you all Mother's Day. Wow, ayan, grabe na si Hiwaga. So, eto isang katanungan. Paano magmahal ang isang Hiwaga? Alam mo, iiyak ako eh. Alam mo bilang Hiwaga
ako sa naging karanasan ng magulang ko. Mahirap lang kasi kami. Ayan, nag-iindak na si Hiwaga. Kasi Hiwaga, ayan. Naging madamdamin yung ating tagpungan kay Hiwaga mga kasari. At syempre, tayo sa Alam mo, kami na magkakapatid, 16. 16 kami magkakapatid. Ako yung bunso. Kaya ang pangalan ko, 16. Mahirap itaguyod bilang magulang na maraming anak na hindi naman mayayaman. Mahirap lang lahat. Ang sabi ng iba, masarap na pag maraming kapatid. Pero sa akin na hindi rin. Kasi hindi naman kami mayaman. Para sabihin na mayaman ka. Natuwa lang ako kung ano yung naratingan ko ngayon. Kaya lang, naiiyak ako dahil sa magulang ko. Wala na sila yun. Nasa langit. Pero natutuwa sila ngayon sa nangyari sa buhay ko. Bagkos, sila yung gabay. Sila yung gabay ko bakit ako ngayon narito. Tumatayo sa prinsipyo ko. Although na wala sila, kaya ang sabi ko na itay, kung mayroon man pagkakataon na mabuhay kayong muli, baka itong paraan na makakabawi ako sa inyo. Hindi ko man naituloy yung pangako ko sa inyo before. Pero ito siguro yung pagkakataon na makabawi ako sa inyo. Kaya lang wala na kayo eh. Pero ganyan na ako lagi. Dahil sa marami nagmamahal sa kay Hiwaga, pinapakita ko kung anong pagkatao ko. Kung anong pinagmulan ko. Kaya sa lahat ng mga magulang, happy Mother's Day. Natutuwa ako sa may mga magulang eh. Kasi masaya sila. Ako hindi na. Nanay, tatay ko wala na. Kaya malungkot ako. Dinadaan ko nila sa pamamaraan ng ganito, maging masaya ako, na maraming customer ako. Doon ko nilang dinadaan sa sarili ko para matuwa ako. Nakita ko yung mga tatanda na netizen, natutuwa na ako kasi parang magulang ko na rin sila. Kaya dapat nating mahalin yung mga magulang. Hanggat buhay pa sila, ibigay natin ng 101% yung pagmamahal. Araw-araw ibigay natin yung, alam mo yung love, ikis natin sila, yakapin natin sila. Lahat ng pangailangan nila, hanggat kaya natin gawin, maliit man yun o malaki, ipakita natin sa kanila kasi pag wala na sila, maiisip natin yung, alam mo yung bakit? Ay, sana binigay ko nilang pala yung ganito habang buhay pa sila. Ang pagsusisi na sa huli talaga. Kaya, ito si Hiwaga nagsasabi sa inyo, hanggat buhay pa ang magulang mahal, ibigay ang lahat. Ibigay ang pangangailangan kahit maliit man yan o malaki. Ibigay natin. Kasi hindi tayo nabubuhay sa mundo kung wala yung magulang natin. Yun. Grabe, palakpakan natin si Hiwaga. Grabe, napakaano ng pagmamahal niya. So, siya talaga yung tao na nakita ko mga kasawin na very oriented sa kanyang pamilya. At syempre mga kahiwaga, ayan, at last na katanungan natin sa kanya. Ano ba ang gusto mo sa isang lalaki kung magkaroon ka man ng boga? Alam mo, ang lalaki na dyan yan eh. Ang lalaki na dyan lang yan talaga. Unahin natin yung sarili natin. Mahalin natin yung sarili natin. Mag-ipon tayo kahit konti. Darating ang panahon, manghihina tayo. Lahat naman tayo ganun, di ba? Magiging magulang tayo. Pero ito sinasabi ni Hiwaga lagi. Ako, nag-iipon ako para sa sarili ko. Marami akong kaibigan, mayaman na hirap, pero hindi ko nasahan niya sila. Kasi, ito ako eh. Kailangan ko sarili ko mag-ipon. At the end, kung mayroon man ibigay sa akin ng mga kaibigan ko, thank you. Kung wala naman, thank you. Bahagi lang yun ng buhay ko, na nabubuhay ako sa mundo. Pero yung pangailangan ko sa sarili ko, kailangan ko pagkukunan ng pansin. Kasi wala na akong magulang. Sa nakakaindig kay Hiwaga, thank you so much sa inyong lahat sa pagmamahal. Salamat po talaga. So ayan mga kasawi, grabe yung ano, ngayon ko lang na-realize na hindi lang pala kahanga-hanga ang kanyang mga paninda ni Hiwaga mga kasawi, at grabe yung kanyang binahagi sa atin tungkol sa kanyang life. So sobrang nakakataba ng puso mga kasawi, at talagang pinaunlak
masasabi ko nga talaga sa inyo, matindi